Napansin niyo ba ito, ka-coffee, ha? Yung mga dilaw, sige, hindi man dilaw ang tawag, liberal, miyembro ng Liberal Party, hindi na si President Bongbong Marcos yung binabanata nila. Sino? Si Vice President Sara Duterte na. Parang nag-change ng nag-change ng paradigm, nag-change ng narrative. Noon kasi si PBBM yung binabanatan. Not this time dahil si Vice President Sara Duterte na. Sa tingin ko, unang-una, wala na sila magagawa, nandiyan na si PBBM, presidente na yan, so hihintay na lang nila matapos yung term nito kasi wala namang re-election eh. Sino yung possible, no? Yung front runner na susunod na presidente, si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, ito ang pinupunteriya ng grupo na ito. At again, ang hinahalongkat nilang issue dito, itong confidential funds dahil china-challenge nila yung legality o constitutionality. Tama ba? Hindi ba labag sa saligang batas itong pagta-transfer ng pondo mula sa opisina ni President Marcos papunta doon sa opisina ni Vice President Sara Duterte? Yan ang kanilang kine-question. Sa Supreme Court na yan, ka-coffee, no? Maganda rin ito para magkaliwanagan na ito, ka-coffee, no? Ano ba? Tama ba yung ginawang ito? Hindi ba dapat? Sino yung mananagot dito? Ano yung consequences nito? Sino to? Nagastos na itong 125 million na ito? Ibabalik ba yan? Paano ba, ka-coffee? Yan yung challenge ng grupo nila Barry Gutierrez. Natatandaan nyo pa, ka-coffee, dating staff ito ni dating Vice President Leni Robredo. Ito, dito tayo sa Rappler, sa balitang ito ng Rappler, ha? Experts. Next, headline pa lang, ha? Experts, mga eksperto daw. Again, sino nag-define ng expert? Sino nagsabi na expert siya at ito ay hindi expert? Yan, malaking tanong yan. Experts go to Supreme Court. Sara Duterte must return 125 million confidential funds. Headline ng Rappler. Kayo na humusga. Basahin muna natin yan. Ayan. Nakikita nyo yung litrato na yan sa press release nila kanina. Yan o, sino itong mga ito, ka-coffee, no? Dalawa yung familiar sa atin, yung dalawa yung natin kilala. In response, Duterte says she welcomes the opportunity to discuss the legalities of the confidential funds she received. Kaninang hapon lang po yan, update yan ng Rappler, no? Sabi ni Vice President Sara Duterte, okay lang yan, sige, nang matuldukan na itong issue na ito, may paliwanag kung constitutional ba. Pag sinabi mong constitutional, sumusunod sa saligang batas kasi may constitution tayo, no? Kapag sinabi mong unconstitutional, labag sa saligang batas, ay ibig sabihin, hindi dapat, ka-coffee, no? Hindi mo dapat ginawa dahil labag nga sa saligang batas. A group of legal and economic experts. Actually, mahirap gamitin ng eksperto kasi sino magsasabing eksperto ka sa bagay na yan o hindi, di ba? Anyway, Rappler, eksperto. A group of legal and economic experts filed on Tuesday, November 7, a petition before the Supreme Court to declare as unconstitutional Vice President Sara Duterte's confidential funds and ask the court to order the return of 125 million fund. Teka, parang iba yung headline na. O di lang kamali na tayo na pag-intindi. Experts go to SC. Sara Duterte must return 125 confidential funds. Okay. Parang minsan kasi pag ang intindi mo, parang utos na ng SC. No? Pero yan ang gusto ng mga eksperto sa Supreme Court, no, na isauli ni Vice President. Kumbaga yan ang kanilang prayers. Yan ang kanilang main argument dito na isauli ni VP Sara itong confidential funds na ito na 125 million. Yan yung gusto ng grupo na ito. It is most respectfully prayed that this honorable court declare the transfer of the amount of 125 million to the office of the Vice President as unconstitutional and that the office of the Vice President be ordered to return the money to the government's treasury according dito sa petisyon ng grupo na ito. Depende. Tingnan natin kung ano magiging sagot ng Korte Suprema dyan. Pero with finality na ka-coffee, at least magkakaalaman na. Kung sakali man, landmark ruling na naman ito. Kumbaga, first of a kind ruling na naman ito, ka-coffee, no? Kasi parang bibihira pa natin narinig itong issue na ito. Among the petitioners is economist Shelo Magno, who recently left her post as Finance Undersecretary after reportedly being asked to resign over her opposition to the Marcos government's rice cap policy. Dating na talaga, ka-coffee, no? Actually, yung iba dyan, no, na talaga, tapos pag natagal sa pwesto, babanat na. Marami tayong kakilala ganyan, no? Nung na-appoint,
pansamantala, na-appoint ng mga 1 taon, 6 na buwan na-appoint, nung natanggal, ayan na, bira, hala, bira. The petition's main argument is that the transfer of confidential funds to the office of the Vice President was a clear usurpation of power and of Congress. Usurpation of power of Congress. In short, mali daw yung pagta-transfer nitong pera na ito mula sa opisina ni BBM papunta sa opisina ni Vice President Sara Duterte. A legislative inquiry prompted by the uproar over the 2022 audit report found that contingent funds of the 2022 national budget were transferred to become the OVP's 125 million confidential funds which Duterte's office spent in only 11 days. The Office of the President approved the transfer and the funds were released by the Department of Budget and Management. Actually, dalawang issue ito sa side ni Vice President Sara Duterte. Though malinaw naman yan ka-coffee, naliliquidate naman yan. Una, maganda rin na ma-settle na kung constitutional ba ito, tama ba yung ginaging proseso dito, at pangalawa, na napaliwanag na rin po ni Vice President Sara Duterte yan kung paano ginamit itong 125, though yung nature niya nga confidential, hindi dapat ito ma-divert yung specifics na itong paggastos ng pondo na ito. So hintay tayo ka-coffee, hindi ko lang alam kung gaano katagal maglabas ng ruling ang Korte Suprema pagdating sa usaping ito ka-coffee, no? Pero sa tingin ko, mabilis lang ito, in 1 month time or in 2 months time, lalabas na po itong ruling o desisyon ng Korte Suprema. Maganda rin yung ka-coffee nang maliwanagan na makamove on na rin yung mga hindi makamove on dito sa usapin na ito. Mami Shelly D, hindi natin kailangan ng future na president na immature, impulsive, double-tongue at pro-China, sabi ni Mami Shelly D. Mukhang alam ko rin tinutukoy mo dito, Mami. Kasi malakas si VP Sara, kaya si Sara ang inaatake ng mga makabayo black kasi tatapusin ni Sara ang mission niya sa school para wala na ma-recruit ang mga salot sa bayan, sabi ni Franz Fuertes. Kasi siya ang frontrunner. Malino naman niya ka-copy, no? Ito ang mahirap. Kung halimbawa, may intention ka tumakbo sa isang opisina, sige, mayor level lang tayo. Gusto mo tumakbo ng mayor at nag-announce ka na, matagal pang eleksyon, yari ka. Ikaw yung unang babanatan. In this case, si Vice President, though hindi naman ito nagsasabi na tatakbo na agad ito sa pagka-presidente, pero malinaw naman, apparently, no, obvious naman na siya ang frontrunner. Kasi siya ang Vice President, that's one point, no, at wala pang nakikitang iba na kasing lakas niya, if ever man, no, wala pang nakikita na ipantatapat sa kanya. Kaya syempre, yung ibang grupo dyan na may mga motibo din, ang gusto nila, sirain na ito as early as now, no, para sabi nga, pagdating ng eleksyon, may mga makakalkal na issue sa kanya. For sure, pagdating ng 2028, matagal pa yan ka-coffee, syempre makakalkal na agad dyan, itong naging issue dito sa confidential fund na ito. Nasira na si VP dahil sa CIF, ayaw kasi tumigil, di ba, digs ng mga kakadakdak. Isa rin yan ka-coffee. Lumaki itong issue na ito nung naglabas din po ng statement si PRRD patungkol dito sa confidential funds na ito, no? Ma'am Edith Domino, ka-coffee, huwag nyo na pong banggitin tunay na name ko, yung code name ko na lang po. Yan, ka-BBM Vlog. Happy viewing po sa inyo. Ka-BBM Vlog lang. Yan, shoutout po, ka-BBM Vlog. Cardong Waray Vlog, oy, bakit si Romualdez lang ang sinisisi sa pag-aaway-away ng mga unit team? Sino ba ang naunang ng away, di ba? Si Sara, sabi ni Cardong Waray. Amo balit, no? Sir, may punto ka rin naman talaga dito. Naglabas din ng remarks patungkol sa Tambaluslos issue na malinaw naman na si Romualdez yung pinapatungkulan ni Vice President Sara Duterte dito, no? Yun nga lang, syempre mga kakampi din ni VP Sara yan ang nagsasabi na tila siya ang sumisira ng unit team, no? Kanina, napakinggan natin kay Harry Roque, isa yan sa kanyang argument, Basta gibot Teodoro sa Presidente Sandra Valdez yan, the best, yan. Ma'am, no? It's ironic na galit ka sa komunista pero pro-China ka naman, sabi ni Mami Shelly D. Ami Balmeo, kaya inaatake yan kasi alam na ng kalaban na tatakbo siya sa 2028. At the same time, nasira siya ng father niya. Heidi Aruk, yari ang Pilipinas kung Duterte na naman ang mananalo dahil baka maging probinsya na ng China ang Pilipinas. Malayo-layo pa yan ka-copy. JR Morcilia, happy viewing po sa inyo kay Kidiri Bay, nasa Facebook po, kay Heidi Aruk, shoutout po sa inyo ka-coffee, kay Romeo Concha, happy viewing nandiyan po sa Facebook. Baka hindi pa po kayo naka-follow, hindi pa po kayo naka-like, yan, click lang po yung follow and like, libre yan, wala po yung bayad, at kung kayo naman ay nasa YouTube, click lang po ang
subscribe. May isa pa tayong topic ka coffee ha. Stay tuned.